Ano na. So, nagpapalagay lang siya ng kahit ano daw na makakapagpapogi sa ganyan. Harap ka. So, lalagyan ko lang siya ng tinted sunscreen. Kasi unang-una, maiyamutin siya. Kaya, feeling ko hindi niya bet kung maglalagay siya ng foundation. Tapos, i-massage lang natin ng... Guys, ito nga pala yung pinili natin na na coat sa kanya. Gawin nyo rin yan, ha? Kasi puyat si Papa, kaka-work. Make sure na ma-blend ng maayos. Ayan. After nyan, isasat ko lang siya. Ito na lang yung gagamitin ko. Johnson's Baby Powder lang. Dahil maarte ang ating kliyente. Tapos, wait lang pa. After, dahil guys, wala siya masyadong kilay. Ang pangit naman kung kikilayan ko siya. Kaya ang gagawin ko, ayusin na lang natin yung kilay niya gamit itong Nichido Eyebrow Gel. Colorless ito. Colorless mascara para to, guys. Para lang maayos. Tsaka, medyo makita siya ng very light. Kasi parang ang ginagawa nito, parang pinapakapal niya yung strands. Ayan. So, after nyan, ang gagawin ko, sir, mulat ko kayo. Dahil nga lalaki siya, ito na lang din yung gagamitin ko. First time niyo po, sir? Tapos guys, ang Papa kasi, yan yung lips niya. Papa, umayos ka kasi. Ganyan yung lips niya. So, medyo pangit. Ang gagawin ko, lalagyan ko na lang siya nitong tinted lip balm ng lalagyan ko lang siya nitong Human Nature tinted lip balm para mapapagmukha niyang mas malaki yung bunganga niya. Yung ano niya, yung lips niya. Ayan o. Tapos tingnan nyo, nagkaroon siya ng konting nilawayan. Nagkaroon siya ng konting color, diba? So parang, yung color na parang hindi masyadong pambaba. Yung parang natural lang. Ayan o, tingnan nyo. Okay na. Kaya, ayan, wait lang. Pabaharap ka nga. Tama na. Wow. Yabang. So, yun lang guys. Isasama namin kayo ngayon dun sa pag-guest speaker ni Papa. At hindi ko alam kung saan pa yung pupuntahan namin mamaya after this. So, yun lang guys. Mamaya na lang ha. Dito na kami guys. Amazing. Kuya Benok, mag-hi ka. Ano bang kalude? Hi. Ano yung mga Advotech boys. Tapos ang Papa. Yeah. Amazing. Morning. And Abelardo Batangan. He finished his elementary years at St. Louisa Elementary School. He took a Bachelor of Science in Commerce, major in marketing at Lyceum Philippines University. From 1999 to 2001, in Thailand, he worked as an English teacher and coordinator at ECC Thailand, English head and coordinator at Primary School, Bangkok, Business Instructor at Big Spa Company Limited, International Sales Manager
at Kirby Philippines from 2015 up to present. He owned Modelala Fashion Boutique, Modelala Kids at Victor Farm Center, Leonard, Batangas, Unica Iha at Bangin, San Nicolas, Batangas. He is also the President, Chief Executive Officer, and President of Alonic CCTV, where the head office is located at Tambol, Lipas City. With different branches at Ayala Highway, Lipas City, San Tomas, Batangas, Batangas City, Leonard, Batangas, Nasico, Batangas, Calamba City, and San Pablo City. Proud parents, dear graduates, other guests, let us raise ourselves as we invite upstage someone of the freedom minds and knowledge and inspiration. Let us welcome our guest speaker, Mr. Rolando D. Balbacan. Parang pinanganak lang ako. Nakakilabo pa po ako. Sa lahat ng mga estudyante, sa mga magulang, sa lahat ng nandito, sa napakagandang background sa inyo lahat. Sa totoo lang rin parang nanganak lang. 2 years ago parang nandun ako sa park ko na narinig ko may graduation dito. Sabi ko sana maging guest speaker ako sa Nicolas National High School. Guest speaker, basically, kinuha ko maging guest speaker para mag-inspire sa mga bata, para mag-set ng magandang example. So, pag-work ko lang po sa mga parents, sa mga lahat ng dito, sa mga estudyante. Ako po'y kinuha ko guest speaker. Mukhang pinahirapan ninyo. Pinahirapan mag-isip, nasabihin, bumili ng damit, sapatos, talong, nagawang agang gumising. Hihingi mo ako sa inyo ng oras naman. Sana lahat po kayo tumingin naman sa akin. Ako sa kanya ay maglaan ng oras. Kasi tayo madali lang ako. Dadalawang oras naman. So, makinig kayo sa akin, tumingin kayo sa akin. So, ano yung agreement natin? Pag ako yung nakakita ng isang estudyante o teachers, teacher, sikat ka rin dito. So, magulang, pag nakakita ng hindi mo nakikinig, ibibigay ko kayo na kayo na mag-guest speaker. Pwede ka makasal makinig kayo sa akin? Pwede ba? Pwede? Ako tayo ng bata. Sige ho. Pag-i-introduce o yung pagsasalita ng guest speaker, siguro sa iba talagang sa part ng graduation, isa sa pinaka-boring. Aminin natin, tama ho yan. Siguro yung mga bata ko, haba na sabihin, papakilala, haba, hindi rin mo nakikinig. Yun yung sasabihin sa akin, kayo nagpakilala sa akin, mas mahaba pa hugod, baka kumagain tayo. Kaya pinulot na hindi naman masyadong nakikinig yung bayata. So, nung ako'y estudyante, siguro high school, matinawa ng graduation sa Bangin Elementary School, guest speaker yung kumpanya namin, Engineer Basing Paghan. Kung pagkatapos ka, sabi niya, kayo naman parang ang sunod na magkasalita. Siguro lang taon, kapatid ko naman, Bincons Pambaka, guest speaker po sa Bangin Elementary School. Alam nyo, talaga ako sabi ko sana maging guest speaker ako sa Bangin Elementary School. Naliligo ako ng isang umaga, nag-English ako, tawag sa sarili ko. Estudyante pa lang ako, sabi ko, parang guest speaker ako, pero naliligo ako. So sabi ko, pangarap ko yan. Pero sabi ko, yung pangarap ko, I will make it happen. Sabi ko, someday, maging guest speaker ako. 4 years ago, pinili na akong guest speaker. Nung magsabi sila, medyo takipot pa ako dahil sabi ko, deserving ba talaga ako na maging guest speaker? Ano ba yung nagawa na?
Pero sa totoo lang, atat-atat na, hindi alam mo ano susuotin mo. Ganun din po dito. Alam mo, ang National San Nicolas National High School, ito na yung malapit din sa akin. 2 years ago, ipakabit tayo sa CCTV. Kung barangay ito, ipakabit din sa amin sa Kapitolyo. Dapat ito, mga 4-5 camera. Tinulong na rin yung barangay Kalanay kung maging 6 na camera. So that was 2 years ago pa. So ngayon, pinuha ang guest speaker. After 1 week, ipadala ko ng tao. Pinasukatan ko yung school nyo. Dahil alam ko kailangan nyo ng CCTV. Dahil yung mga jealousy, yung mga medyo nagkakawalan. So, yung mga nagkatubilit, pinapunta ko yung tao. 2 weeks ago, kinapitan. Nung magsukat, 6 cameras lang. Walang monitor. Sabi, sige, ibigyan natin ng monitor. So, 6 cameras. Ang sabi, kung ikinagibit, naging 7. Hindi pa ginawa ko, okay lang. Yun rin bukas sa loob ko, sa aking pamilya, sa kapatid, magbigay ng malaking tulong sa inyo. Ano po, hanggang ngayon nagdag pa ako sa mga ng halaga, pero yung po ay alam-alam sa inyo lahat. Okay? So, tulong po yun sa inyo. Lagi ako tulong sa inyo. Apo. So, i-apply natin sa legal life natin, tayo lahat. Siguro nunod kayo ng ang probinsyano. Kabata, nunod pa kayo ng probinsyano? Hello, nunod pa kayo? Sigurado yan, lahat. Ako po hindi dahil ako ay sobrang busy na may maraming ginagawa. Sa probinsyano, alam natin napakadaming artista. Okay, na marami. Dadating, mawawala. So, aminin natin, kayo mga estudyante, kayo yung artista ngayon. Pinagpatay kayo yung manok. Luto ng pansin, pinulot, lahat sa siguro, no? So, sikat kayo, nagalusuot. Ibigyan kayo ng regalo, di ba? So, parang kayo yung artista sa probinsyano. Yung iba, yung mga extra. Mga kontrabida, okay? So, pero amin natin, kayo yung medyo bida. Ano ba? Artista. So, kung ito yung setting ng probinsyano, sino ho ako? Sa ang probinsyano. Sino kaya? Ayaw mo kumikilig ng ulit. Sino kaya ako doon sa probinsyano? Sino? Ano? Ano yung aking papataya sa akin? Ilang ako. Hindi ako na hindi. Layo pa yung una. Sino ako? Sino kaya ako? Okay. So, aminin natin. Ako, si Carlo, ako yung leading actor. Dahil ko kayo. Okay? Pero tandaan nyo, mangarap kayo. I challenge nyo, sabi nga sa Facebook, challenge accepted. Dapat, challenge ko kayo mga bata in the future, 5 years, 6 years, 7 years from now, dapat kayo rin nandito, hindi lang ako. Pwede ba? Pwede ba? Yun ang gusto ko ipatigil. Hindi lang pwede, nalulunod lang kayo. Hindi. Dapat kayo. Pero yun, gagawa lang yun. Kung mag-aaral tayo ng ayos, may tao, magsusumikap, tsatsaga, lagi may tao sa Diyos. Magagawa natin yun. Yun ang isa sa mga papayo ko sa inyo. Kaya tanong lang, sino po yung mga papasok ng college? Taas ang kamay. Taas o, taas. Ba't yung hiya? May mga iba, kaya di papasok. Katawan, sa katawan, malakas pa kayo sa magulang nyo, magtrabaho. Okay? Maraming paraan. Kung gusto natin po, maraming paraan. Ibigay ko na isang example po, si Sir Ortiguera, meron siyang pamangkin, Raul Polico. Dito ba graduation? Sino ba? Isang napakagandang example ni Raul Polico. Okay? Walang pera. Working student. Sa Jollibee, nakatrabaho sa gabi. Sa araw na pasok. This year, graduate. Sabi niya, thank you Jollibee. Thank you sa mga hero, sa pamilya. So yun yung yan. Graduate sariling sikap. So huwag itong dadahilan na walang pera. Okay? Katamadan lang yan. Isa lang yan. Katamadan. Okay? Ako po,
Nagmula rin naman sa pamilya na wala rin talaga. Graduate ng high school St. Mary's. First sem, hindi ko nakapasok. Tinatanong ako ng kaklase ko, saan ka ba pasok sa ako? Pahinga muna. Kala mo minabago, pahinga daw muna. Diba? Ayaw mo sabihin mo wala. Hey! So, ang nanay ko sabi na, sige, second sem ka lang. Pumasok. Nagsubok din, mag-apply sa small case, tayo na yun, lalo na yun. Hindi ko natanggap. Brown case, tayo na yun, hindi natanggap. So, inantay na papasukin ng magulang, October yan, ganap. But unfortunately, after 1 month, namatay yung nanay ko. Lyceum po ako napasok. Alam naman natin ang gastos sa Lyceum. Ako po, ginawa ko, sa halip ng titigil, ako po'y papasok sa umaga, ako po'y maglalako, ako po'y maglalako, kitchen utensils, taga-alala, hindi ko nakasama. Pupunta kami ng Lucena, Lipa, ako po'y papasok sa umaga, biyahe ako ng barko, sa puntang Mindoro, akit ako ng tricycle. Gala namin yung mga palayan dyan. Minsan ang bahay ko yung palay o bigas. Ginagawa ko yan. Ako rin po ay nagtinda ng mga pizza pie, ng mga food na maliliit. Mas 4 ng madaling araw, ikabing sa Batangas, supply ko sa mga tindahan. Before 7 na yan, dapat atin na ako. Kasi papasok ako ng Lyceum, yung sasakyan ko ay hirap ko sa kapatid ko. Gagamitin sa trabaho. Third year, namimili ako ng marlon sa Romblon. 12 hours na barko, balikan, 24 hours. Ultimo malalapida, daladala ko yan. Fourth year, namimili ako ng bote. Kapakakit sa inyo, nabili ako ng bote ng panahon yun. Naglilinis ako ng bote. Nag-hear pa ako ng tika. Deliver namin yan. Ako yung driver rin. Ako ang kargador. Lyceum mo, umaga, bitbit yung mga mantika sa kanting, yung mga kaklas ko, breakfast na. Ako, nag-deliver pa. Hindi pa naman yun. Ang dungis, madumi. Pero hindi ako nahiya kasi gusto ko makatapos. Gusto ko mag-back. Sabi niya, kasalanan natin kung tayo'y tatanda na mahirap na walang nangyari. So, awa ng Diyos, nag-form ako ng negosyo. After nung makagraduate ako, tinayo ko yung Advatec, palaki ko. Patalag mo lang ang mundo. Maraming klase ng tao. Pera ka, mabait sa'yo. Tulungan mo, ito pa masama. Yung mga natulungan mo siya, papabagsak sa'yo. Yung mga customer, yung mga bullies. Bata pa ako, yung mga na-encounter, mga big time. Mga bullies bago na. Sila na yung may utang, sila matatapang. Bumagsak ang negosyo ko 2001. Kala ko yung negosyo ko talaga na ang papamulat sa akin, sa amin. No choice. Sabi ko, bata pa na ako, mag-ibang bansa muna ako. Mag-ibang bansa ako. So ang edukasyon, kung wala akong pinag-aralan, napakahirap ng buhay sa Thailand. Pero dahil ako yung pinag-aralan, ano mga pasukin ko, magagamit yung edukasyon ko, nigamit ko. So, hindi ko nalimutan ang barangay namin. After 15 years, bumalik ako. Pagdating ko sa Bangay, ang dami kong tambay. Tambay na, ang gaganda pa ng telepono. Alam niyo. So sabi ko, ano kaya ang magawa ko sa Bangay na makakatulong ako sa mga magulang at sa mga bata? Nag-search ako. Nakita ko yung CCTV. Tinrain ko yung mga bata. Nulungan ko sila. Sa awan ng Diyos, tumaas ang tingin ng mga tao sa kanila. Nakakatulong sa magulang, nakakapagpaaral. Opo? So, bago ko nagsimula, sabi ng mga taga-Bangay, ako, malabo ang CCTV. Hindi ka magkakapera dyan. Walang magpapakbit. After 1 month, walang nabili. Walang customer. So, after 1 month, balik ulit ako ng Thailand. Sabi ko, hindi effective ang CCTV. After 1 month, isipan ko, balik muna ulit ng Pilipinas. Nag-ration kami ng itlog, mantika, dala yung ranger namin. Sabi niya, aso siya naman nag-deliver ng mantika. Saka ng itlog. Hindi rin po, umagsak rin. Balik na ako ng Thailand. Sabi ko, this time for good na ito. Pero sabi ko, challenge sa akin, sabi ng mga tagamit. Sabi ng ibang tao, ako malabo yung CCTV. Hindi nyo kaya ng palakilan. Walang kukuha niyan. Wala. Safe talaga. Walang ni isa na naniniwala. Pero sabi ko, babalik sa Pilipinas.
na kayang palakihin ang advocacy, kayang makatulong sa mga tao. After more than 3 years, napalaki namin ang advocacy. 9 na yung branches namin ngayon. Nationwide na po ang advocacy. No doubt, number 1. Right? No doubt, number 1 CCTV provider and supplier sa buong Calabarzon and Mindoro. Proud ako sabihin sa inyo, yung nag-iisa lang, nasa akin lang, yung gumawa niyan sa tulong at pagniwala ng aking pamilya at aking mga kasamahan. So talagang, gusto ko lang ipalang sa inyo, kung tayo magsusumika, tayo magtsatsaga, lahat ng mga pangarap natin, kaya natin gawin, kaya natin maabot. Hindi mo ako, gaya pa ang kakasika. Gusto ko lang mag-serve as inspiration man. Na kung kaya ko, ay di kaya rin natin lahat. Okay? So, edukasyon, yan ang number 1. So, mga ako kayo, mag-aaral tayo, susumikap. Na ang tingin ng iba, ganun na lamang. Ako rin siguro, muna, ganun na lamang. Pero hindi nila alam darating yung time. Itong tao, pinamalitin natin, ito pala yung tutulong sa atin. Diba? Nagawa ko lang sa post sa Facebook. Gusto ko makinig kayo, no? Sino magaling sa inyo dito? Yung post says, Lord Jesus, please keep my parents alive until I become successful. Sino pwede mag-translate ko? Kung sino mag-translate doon, pwede bigyan ng summer job sa Advatec. Pwede magsimula na bukas. Kung gusto. Bukas, nagtatrabaho na kayo. Summer job. Sino? Summer job. Lord Jesus, please keep my parents alive until I become successful. Sino pwede mag-translate doon? Ikaw, translate. Yan. Para summer job. Anong pangalan mo, Robal? Taga-saan? Ay, talagang taga-kami nga natin. Wala siya. Okay, i-translate mo. Panginoon sa Kristo, ingatan mo po ang magulang isa ang katapos at maraming kautulan dito. Tama ba? Anyway, bale, okay. Bukas, pumunta ka doon sa office. Pwede ka, bukas. Pwede ka, trabaho ko ka sa amin ka. Okay? So, pwede rin po isang babae, depende po sa rekomendasyon ng mga teachers. Okay? Kung may babae sa office natin, pwede rin po. Okay? Kung lahat ng estudyante, gusto nyo mag-OJT, lahat ng offices po namin open sa inyo. Pwede din sa ating OJT. Okay? Become successful. Aminin natin na as we grow older, our parents grow older too. Matanda tayo, tumatanda rin yung magulang natin. Hindi naman pwedeng tumanda tayo, magulang natin yung pabata. Mas matanda pa tayo sa ating magulang. Kaya hindi naman, no? So, tanda natin, sayang ng oras. Challenge siya ng mga bata, magsumikap, maging successful. Habang nandiyan pa ang magulang natin. My father died when I was 11. My mother died when I was 17. Although considered tao, she already successful. But my kulang, ay kulang po. Gusto ko bang ibigay na kahit anong bagay yung magulang ko, bigyan sila, dalhin sila, pakainin, wala na po sila. Siguro nakakita lang sila sa amin niya at masaya. Kayo, buhay, malakas, gumawa kayo ng paraan para mabigyan nyo ng kasaganaan, maging proud ang magulang ko habang nandiyan pa sila. Kasi baka mapatulog nyo sa akin, kung magulang ko siya, na gano'n, yun siguro ang talaga ng Diyos. Pero kayo, mahalin nyo ang magulang nyo, unahin nyo ang magulang nyo kaysa pang sarili, mag-aral tayo at magsumikap tayo. Yun po ang aking ipapayo sa inyong mga bata. At ang aking advice sa inyo, ito yung last pieces of advice sa inyo. Pag kayo'y nakatapos,
edukado, may mga ibang edukado nga, pero kung umasa, parang walang edukasyon. So, gagamitin natin yung ayos ng edukasyon. Marireach natin ang success, pero wag na wag magbabago. Okay? Wag na wag. Lagi babalikan kung pinag-aralan natin, yung school, yung mga magulang, yung mga tao. So, wag magbabago tayo. Yun po yung aking ipapayo sa inyo. At tandaan, share your blessings. Ako po, naniniwala, nag-multiply ang aking tinutulong. Tinulungan ko kayo, pero ang kapalit ko ay napakalaki. Marami pa ako matutulungan. So, congratulations sa inyo mga magulang. Pagpakalan ng mga magulang. Congratulations po sa mga teachers na nagturo sa inyo. Pagpakalan ng teachers. Congratulations din po sa inyo mga bata. Okay. Last challenge sa inyo, okay? Pakinggan ito, pakinggan ito. Kung sino man ang unang-una sa batch ninyo na maging guest speaker dito, sabihan niyo ako, Sir Early, guest speaker ako sa San Nicolas National High School. Pumunta.